Hi guys! So for today, tuturo ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat na gagawin ninyo kung ang senaryo ng GCash ninyo, let's say meron kayong pera na hindi nag-reflect na pera through bank transfer. Meron kayong naging investment through J-Funds, G-Invest na ang tagal mag-reflect. So tsaka yung iba pang bagay patungkol sa GCash and any other banks na rin like BDO, BPI, RCBC, and so on. Basta mga bangko na regulated ng Bangko Sentral, then hindi nila naibalik kaagad yung pera dun sa binigay nilang time frame. Okay, so paano nga ba yung gagawin natin nun? Paano ba tayo makakapag file ng complaint or paano tayo hihingi ng tulong kay Bangko Sentral para i-resolve yung ganitong mga cases. So, yun. So, bago ang lahat guys, so subscribe muna kayo. Then, pakilink yung button sa baba. Then, tara na. So ayan, andito na po tayo sa screen ng Facebook natin. So unang-una po, open nyo po yung Facebook account ninyo. And then pagka-open nyo ng Facebook account nyo, pumunta kayo sa search bar button natin. Sa itaas, meron pong search bar dyan. Ang i-search lang po natin dyan, i-click lang na po natin siya. And then i-search natin yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag search po natin ng Bangko Sentral ng Pilipinas, lalabas po dyan yung Bangko Sentral ng Pilipinas na may blue check or blue badge verification ng Facebook. Yan lang po ang Facebook page ng Bangko Sentral ng Pilipinas, wala na pong iba. Basta yung pong may blue check siya, no? Kung may makita po kayong walang blue check, hindi po yan yung official Facebook page nila. Yan lang po, kung ano po yung meron dito na blue check, yan lang po yung i-click niyo. And then pagka nakita niyo na po yan, i-click niyo na po siya. And then pagka na-click niyo na po siya, mapupunta na po kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas FB page. And kapag nandyan na po kayo, meron po kayo makikitang message, i-click niyo lang po yung message. After that, meron chatbot na lalabas dyan. Pagka lumabas na yung ganyan, meron kang, for example, ilalagay natin is complain, kasi meron na kaming complain before dito. Mabilis lang yung action, no, kapag dumaan sa kanila yung complain, kasi 24 hours lang, minsan nga wala man 24 hours. So kapag mayroon siyang automatic na lalabas na BSP will ask for your some information. So, please reply yes or no. So, reply nyo lang yung yes. Wala po kayong ibang ilalagay kundi yes lang. So, after niya, ganyan na yung lalabas. Can you please describe your complaint in 1 or 2 sentences here, including the name, branch of the institution involved. So, before kasi, ang nireklamo ko dito, yung kinomplain ko dito, yung sa GCash, sobrang tagal po ng GCash, yung process ng GCash, no? Yung nagre-request kasi ako ng refund doon sa GCash ko. And then, nakailang follow-up na ako sa kanila sa GCash customer service. Umabot na ng 5 araw. Wala pa rin sila, paulit-ulit yung nire-reply nila. So, I decided na mag-complain ako sa Bangko Sentral. Naging successful naman ito guys, kasi nga po ang bilis lang ng reply ni GCash at sila pa yung magre-reach sa'yo at tatawagan ka pa nila dahil nga yung complaint mo dumaan na sa Bangko Sentral ng Pilipinas, no? So dito, ilalagay nyo lang dito is for example, ilalagay nyo lang nag-complain na po ako, ito-type nyo lang nag-complain na po ako sa GCash. Nag-complain na po ako sa GCash. Meron pa akong isang complaint. Try natin para maituro ko sa inyo dito ng actual. So, dire-diretsuhin natin, no? Para lang hanggang doon lang sa sa pinakalas. Nag-complain na po ako sa GCash noong isang araw. Parang ikwento niyo siya noong isang araw, lagay niyo yung date. For example, November 3, 2022. Tumawag na din po ako, pero wala po silang naging response sa akin or mabagal po ang kanilang proseso.
Kaya minabuti ko po na idulog dito ang aking complaint. For example guys, no? Click natin yan. Pag click natin dyan, mayroon ulit na magre-reply dyan. Automatic reply ni Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan, kung makikita nyo is nagta-type siya. Salamat sa iyo. Alin sa mga sumusunod na kategorya ang pinakamahusay na nauugnay sa iyong reklamo? Tungkol po ba ito sa credit card, deposit, lending, trust and investment, e-money, foreign exchange? May mga pagpipilian po dito insurance, pawn shop, remittance, customer service, others, ganyan. So for example, no, about sa deposit ng bank, so pindutin nyo yung deposit. So kung about ito sa mga application ng transaction nyo, kahit any transaction, kahit bank pa yan, basta gumagamit kayo ng online application like GCash, Paymaya, mga ganyan, so i-click nyo dyan yung e-money. Kung ang problema nyo naman is sa foreign exchange, nagkaroon kayo ng problema like pumunta kayo sa money remittances, ganyan, i-click nyo dito yung remittance. Okay, and then kung pawn shop naman yan, i-click nyo dyan yung pawn shop. At kung others at hindi nyo ma-identify kung anong transaction ba yung nangyari sa inyo, i-click nyo yung others, meron pa rin kayong pagpipilian dyan. So sa ngayon, i-click muna natin yung e-money since related ito sa online banking. Pag click natin ng e-money, may automated ulit na magre-reply dyan guys, hintayin lang natin. Sabi niya, nais mo bang maghain ng reklamo sa G-Exchange Incorporation? Tama ba ito? So ang G-Exchange Incorporation or Incorporated, ito po yung ito po yung pinaka company ng GCash. No, kapag sinabi niyang G-Exchange, ito na po 'yan, GCash na po 'yan. So tinatanong ka niya, is mo ba maghain ng reklamo sa GCash o G-Exchange? Oo, click mo lang yung oo diyan. And then lalabas ulit yung automated message nila. So pag click mo ng oo, yan, magre-reply ulit siya. Yan, kung nais mong maglagay ng dokumento o attachment, mangyaring isama sa ibaba. So kung meron daw kayong mga documents guys na gustong ilagay sa complaint nyo, like screenshot, mga ganyan, so i-click nyo yung photo, mag-send kayo ng photo. And kung wala naman, i-skip nyo lang, i-click nyo lang tong skip. Pag click nyo po ng skip, meron ulit automated dyan na contact mo na ba ang institusyong pampinansyal, limbawa bangko, pawn shop at iba pa. Siyempre oo. Siyempre oo, no, kasi nga nakakontak na tayo dun sa sa mga customer service nila, o nakipag-coordinate na tayo, kaso nga wala pang nangyayaring action. So kumbaga mabagal. So oo, kasi nga nakakontak na tayo doon. Then another steps, paano ka nakipag-ugnayan sa kanila? So sa ibaba guys, may pagpipilihan dyan, tawag sa telepono, iba pa, liham, pagbisita sa bangko or email. So kung ang complaint mo ay sa bangko, is bumisita ka sa inyong bangko like other banks dyan, i-click mo lang yung pagbisita sa bangko. Kung email naman, nakipag-coordinate ka lang sa GCash through email, i-click mo yung email. Kung sa tawag o telepono, click mo yung tawag and telepono. So isa lang po ang pwedeng piliin dyan, no? Kung pareho kayo pili na lang kayo ng isa. So para sa akin, ito yung tawag sa telepono yung pipiliin ko. Salamat. Mayroon na lang ilang mga katanungan na makakagawa ng record ng iyong hinaing. Ikaw ba ay nagrereklamo o kinatawan lamang ng nagrereklamo? So kung hindi po kayo ang nagrereklamo guys, ang nalalagay nyo dyan ay yung kinatawan. Kung halimbawa representative lang kayo, like kayo yung anak nung nagrereklamo, nanay mo yung may-ari ng account, tapos dahil ikaw yung nakakaalam, so pwede yan. So kung ikaw yung nagrereklamo, i-click mo lang yung nagreklamo. So pag click mo dyan, maghihintay ka ulit ng ilang sandali at may magre-reply. Kinakailangan ng kolektihin ng inyong contact information. So dito guys, hindi ko na mapoprovide lahat, no? Kasi kapag tinuloy-tuloy ko po ito, possible po kasi na mangyayari is ma-endorse ito kay GCash. So kapag na-endorse po kasi ito kay GCash guys, baka gawa nila ng report. So
ika-cancel ko din po ito after kasi itong mangyayari na tong, so binibigyan ko lang kayo ng example, no, kasi ika-cancel ko din to, hindi naman ako gagawa talaga ng report. So dito, ilalagay nyo lang dito ano ang yung buong pangalan. Ang ilalagay nyo lang dito, sundan nyo po yung format nya, no. For example, ako is Gab / middle name ko A / tapos yung apelido ko Luzong. Yan, i-click nyo na siya. After that guys, mga information lang siya, susundin nyo lang yan, dire-diretso na, and then magre-reply siya na meron siyang reference number. Magbibigay po siya ng reference number dito. So and then maghihintay na lang kayo ng tawag at saka email para doon sa response ng nirereklamo nyong bangko. So hanggang dito lang guys, and hopefully na nakatulong po ito sa inyo, and don't forget to like and subscribe para updated po kayo sa mga bagong video na i-upload ko dito sa YouTube channel at saka sa Facebook page ko.